Ayun, so hello once again sa lahat. Maraming salamat po muli sa inyo pong pag-tune in sa akin pong mga ginagawang content. At katulad mo nakita nyo po sa ating title, siguro ito yung gusto kong gawin, no? Katulad nung last time na aside sa pagpapasalamat sa support for the 700 plus subscribers, again maraming salamat po doon. Gumawa po ako ng semi-random na content about niche, no? And siguro yun yung gusto kong gawin for this year, no, na aside sa usual na pagre-review ng perfumes, etc. Gusto ko pong maglagay from time to time na mga ganitong topic, no, na about pa rin siya sa perfumes pero hindi yung usual review. So anyway, bago tayo pumunta doon, if you are curious to know kung anong frag ang katabi ko sa ngayon, no, or in-observe ko sa ngayon, kasi ganun po ako usually, no. Pag nandito po ako sa bahay, I try to observe the frags that I have, or yung mga frags na siguro bagong dating or hindi ko usually nasusuot. So anyway, yung frag that I'm talking about is ayun, no. This is called Francesca Bianchi's The Dark Side. Ayun, no, napakaganda nung juice color, ambery, and everything. Really great frag, pero I wouldn't spoil it sa ngayon, no. Gusto ko munang maobserbahan siya, and of course, ma-full wear. And later on, I will give my detailed review sa frag na to, no. So anyway, share ko lang, hashtag share ko lang. So anyway, ang topic natin sa ngayon is about siguro history ng Baguio Frag Heads. Kasi nung nakarang araw po, nagkaroon ako ng interview, no, shout out sa Room Fillers podcast, no, ni Charles Benson Chua. Maraming salamat po sa mga nag-support, sa mga nakipagkwentuhan, nakipagkulitan. Maraming salamat po sa time ninyo. So at least, no, may idea na kayo kung ano yung nangyari sa journey ko, and siguro a piece of my life, no. Anyway, ayun, isa po sa tanong doon, and it got me thinking, no, paano nga ba nag-start ang Baguio Frag Heads, no? Para po sa mga hindi nakakaalam, isa po ako sa founder, no, ng group na nakikita po ninyo, the Baguio Frag Heads, no. And yes po, meron po tayong community dito para po sa mga hindi pa nakakaalam din, no. And siguro gusto ko lang pong bigyan ng emphasis, no, kung paano ba nagsimula ang Baguio Frag Heads, no. Of course, more of kwento to, no, kung may tiyaga kayo para makinig. Pero syempre magpa-flash tayo ng ilang pictures, no, sa video na to. So yun, ang Baguio Frag Heads nung January, ito pong 2024, officially ay 1 year na ang Baguio Frag Heads, no. Isang taon na po mahigit, no, kasi parang 1 year and 2 months, no. So paano ba nagsimula ang Baguio Frag Heads? Para po sa mga curious, lalo po sa mga bago sa Baguio Frag Group natin, welcome po sa inyo, and gusto ko po ikwento sa inyo kung paano nagsimula ang grupo natin. So ayun, no, yung ano talaga, no, yung group itself, yung official na launch ng group, no, nagsimula to sa unang sniff session, no. Yung unang sniff session, actually dalawa lang kami, no. Ngayon po yung frag group, no, yung PH Frag Group, ang dami na pong nangyayaring sniff session, lalo po ng 2023, 'di ba? Napansin niyo po 'yon, no. Dati nagkakaroon ng mga sniff session way back 2021, even before the pandemic, I believe nagkaroon ng mga sniff session, pero hindi pa siya ganun kalaki, no. And nakita ko yung growth noon, lalo 2023. Ang dami na pong nangyari. Actually, nagkaroon po ng, if I'm not mistaken, FragCon, no, 3 last Sunday. Tapos sa Bulacan nagkaroon ng sniff session. Shout out Pops Paul ng kasama ko sa Frag Talk PH, no.
nakita nyo po may growth, no? And isa po sa naging growing in terms of sniff session ay ang Baguio Fraghead. So, ganito po yung naging start niya. Meron po akong naka-communicate na taga Baguio. So, nakakatawa lang kung paano siya nag-start. So, I posted parang, I believe, late December 2022 or mga ganun, no? I posted a review, then later on, nag-decide akong ibenta siya ng CK Shock, no? Calvin Klein Shock. And may nag-inquire, no? May nag-inquire, ang pangalan niya si Nick. Sa Facebook, Nick Par ang pangalan niya. And nagkakwentuhan kami. So, nagkakwentuhan kami, etc. Nalaman ko po na siya po ay taga Baguio din, no? At ito pa po ang mas interesting. Nalaman ko na same lang kami ng barangay. So, after like a week or two, no? We decided na, uy bro, baka pwede tayo mag-meet sa isang cafe dito sa malapit sa atin, at dadaling ko yung CK Shock along with my other frags, at siya din po nagdala. So we did that parang 3 times. Actually, may isa pang time, no, na ginawa po namin yung sniff session. Dalawa lang po kami talaga, no, sa labas ng isang sari-sari store para lang matuloy, no? Parang 30 minutes lang yun, pero yung of course yung dalawa mas matagal, pero ang point ko, nagkaroon ng interest, nagkaroon ng joy, kumbaga ako personally, no, I don't know kung, pero siguro ganun din yung sentiments ni Nick, no, nagkaroon ng parang tuwa, no, na uy, may kasama akong fraghead na taga Baguio na in other words, mas accessible sa akin. And ayun, no, ganun siya nag-start. And ano, no, before yung official na sniff session, may mga nakilala na akong mga fragheads. Actually, may iba pa akong minute, no, transaction yung purpose na taga Baguio. And kinommunicate ko itong mga to, kinommunicate ko yung mga nakilala ko. Shout out kay Lance, kay Jezreel, kay Jairus. By the way, si Jairus, sama ko rin po yan sa Frag Talk PH, at meron po siyang YouTube channel din. So please check nyo po yung kanyang YouTube channel. Nagre-review po siya doon ng from inspired perfumes, clones to niche perfumes. And so lalagay natin yung link below. Anyway, ayun, okay, communicate ko sila at nag-usap-usap kami, what if gumawa tayo ng group chat, no, at group page ng Baguio Fragheads, no. So meron pa pong mga iba doon, no, and I started communicating sa mga frag groups. Uy, baka may taga Baguio dyan na naghahanap kayo ng frag group, naghahanap kayo ng mga makaka-share ninyo sa passion. And ano, no, unexpectedly, ang dami pala, no, ang daming nag-communicate, ang daming nag-express ng kanilang desire to join the group at magkaroon po ng community dito ng fraghead sa Baguio. So ganun po yung naging start niya. And ano, no, mas dumami, mas lumawak, no, until I believe parang March yun ng 2023, after nung sa amin ni Nick, yung binabanggit ko kanina. Sorry po, medyo may sakit pa rin ako, hindi pa rin ako 100% okay. Pero anyway, ayun, no, nag-decide kami parang randomly na uy, mag-sniff session tayo, kasi yung isa namin kasama, si Lance noon, siya po ay parang may naka-communicate siya na nagbebenta ng inspired perfume. So he opened sa group, uy, baka may gusto mag-order sa inyo, sabay-sabay na tayo. Tapos after some time, dumating yon, sabi niya baka gusto niya nang kunin yung inyong perfumes na in order. At bigla-bigla po yon, nagkaroon kami ng sniff session. Yung unang sniff session, Summer sa Session Road, no? Okay po siya, no? First time seeing the faces na nakaka-communicate mo through the Baguio group chat. And
ang naging challenge po doon nung una, venue. Yung venue po namin that time, kasi mas enclosed yung area, yung may-ari nung venue, parang cafe din yun, and may pastry, etc. Sabi niya sa amin, mga sir, baka pwede na kayong umalis kasi na affected na yung mga customers nila. So naging challenge yun. The next time, we were trying to look for a venue talaga, no? Ang dami kong tinatanong, ang dami, nagpapa-help talaga kami, no? Kung saan yung okay na venue. Sa open space, syempre perfume yan eh. Yung next naman ay sa SM, sa somewhere sa SM. Hindi ko na mabanggitin kung ano yung shop na yun or kung ano yung resto na yun. Pero naging challenge pa rin kasi customers, tapos ang daming perfumes. So naging challenging talaga, no? Pero yung mga sumunod, no, thankfully may naka-communicate kami na isang may-ari ng cafe, kasi ganito po nangyari, no? We met a frog head somewhere din malapit po sa Session Road. And ayun, we met sa isang cafe na dun sa building kung saan po siya nagre-rent. And yung isa po namin kasama, yun nga po si Jairus, no? Pumunta siya doon sa kabila or sa katabing cafe to buy coffee, no? And namoy siya ng may-ari, no? Parang naging interested yung may-ari. Uy, mahilig na ako sa pabango. So ito na po si Sir Charlie ng Tara Usapang Kape or TUK, no? Baka nakikita nyo po yan. Support po natin yan, no? And para po sa mga nasa Baguio, pwede nyong i-visit yung shop ni Sir Charlie, no? Somewhere malapit po sa Baguio Cathedral. And ayun, no? Naging venue po yun ng Baguio Frogheads for how many sessions? Na nakakatuwang isipin na naging open sila doon, no? Naging open sila sa place, and of course yung support na ginagawa namin is to buy yung kanilang product, no? And ano po, mas lumaki yung group. Naalala ko po, nagkaroon kami parang parang June or July, nagkaroon po kami ng major na sniff session, no? Ang daming pumunta, parang nabigla kami, parang pumunta around 25 to 30, no? Ang daming pumunta talaga. And nakatuwa, no, kasi nag-expand yung group. And later on, no, for how many times na doon lang po kami sa Tara Usapang Kape. Actually po ay may mga nakasama pa po kami diyan na mga from Manila. Halimbawa si Pops Mac, no, si Abram, no, si Bry, no, may mga nakasama pa po kaming iba, no, na taga-baba, no, first time na may makasama kami from Manila or outside Baguio. And of course, nag-experiment kami ng ibang venue, and shout out yung naging venue namin after TUK, no, or yung Tara Usapang Kape. Doon na po sa La Casa Bianca. No, so La Casa Bianca, that's a resto and cafe, parang ganun, no. Shout out Nico, kasama po namin sa Baguio Frogheads. Siya po yung manager ng La Casa Bianca. Mas lumaki po yung group, no. Mas madami pong na-reach, no, sa pagpo-post ko po ng mga sniff session ng Baguio, ito yung nangyari, etc. Sinishare ko po sa community sa Philippines. Nakikita po ng iba na ay may growing palang community sa Baguio. So ayun, no, hanggang ngayon nagpapatuloy po yun at lumalaki yung group, no. Marami kami nakikitang bagong muka almost every session. And actually nung December 2023, nag-celebrate po kami ng Christmas party and sniff session sa Camp John Hay, no, para maiba lang yung venue, no. So ayun, nakakatuwa lang, yun basically yung journey ng Baguio Frogheads. Pero ayun, no, para sa akin personally, kung tatanungin ninyo kung ano ba yung purpose kung bakit sinimulan namin ng Baguio Frogheads, kung bakit
we really make it an effort na at least every month ay magkaroon po ng mga sniff session. So ilan po sa mga personal ko pong mga goals kumbaga no sa Baguio Frogheads. Number 1 po ay ang bawat isa mas lumaki yung experience sila, mas lumawak, mas lumalim, no? At maganda po yun na na-experience sila yung mga frogs, no? Of course, from the clones to the designers and to the niche, no? Makita po nila na ay may iba't iba palang set profile, may iba't iba palang mga interpretations lalo sa clones, no? May iba't iba palang mga takes, may iba't iba palang mga journey ang perfume, no? And yun lang, no? Ang point ko, gusto ko po ang bawat isa sa amin mas lumago po kami sa journey namin, sa knowledge, sa appreciation, no? Gusto ko pong makita namin na ang perfume hindi lang siya pampapogi or addition sa accessory mo. Of course, malaking part yun, no? Pero gusto ko pong makita ng bawat isa, no, na ang perfume as a hobby, as a passion, no? This is a art siya, may history siya, may backbone siya, may pinanggalingan siya, may inspiration siya. So yun, kasi personally ganun ko po nakikita yung aking personal na journey, no? So yun yung gusto kong makita din ng mga members ng Baguio Frogheads. Isa pa po, no, ang kagandahan po sa Baguio din, no, halos lahat po kami magkakilala, magkakaibigan. We support each other even outside the frog community. Halimbawa, si Shirley, shout out kay Shirley, no, nag-open siya ng cafe niya. We tried our best na suportahan siya, no? So what am I saying? Gusto ko pong makita ng bawat isa na may community ka dito, may family ka dito, no? Kaya we try our very best to welcome everyone, na makita nila na uy, may community ako dito. Bawa, meron pong mga nakasama kami before, no, na nagstay sila sa Baguio for ilang months lang to take the board exams, or may mga major events sila, and pumunta sila sa community, no, na nakasama namin sila sa community. And personally, I am happy na nakita nilang Baguio Frogheads na family nila, na pwede silang mag-share ng mga discoveries nila, mga budol's nila, mga ganun, no? Parang ganda lang sa feeling na may community, no? And in itself, no, the frog game ay okay na, no? It is exciting, no? Pero pag makakita ka ng community, lalo yung mas accessible, parang it makes the frog game richer, deeper, no? More meaningful, kasi may nakakasharean ka nung journey na yon. So yun, no, nakakatuwa lang. Maraming salamat po sa mahaba na naman ng video, as always, sorry po. Sana po patuloy niyong suportahan ng Baguio Frogheads din, no? And of course, the communities we have, no? Marami po tayong community sa frog game, and isa po ang Baguio Frogheads. At of course, ako personally, no, I am grateful kasi ma-share ko lang sa inyo very quickly. Hindi naman po kami yung mga nagsimulang mag-meet, Actually, before the pandemic, may mga nagkakatransact na, may mga nag-meet na nasa Baguio. Halimbawa po, si Kuya Aaron Gira, si Kuya Ralph or Kuya Riser, no, si attorney, si Shirley, si Pops Joko, Joko Packing, kung kilala nyo yan sa Pabango PH, no, madalas mag-post yan dati. And of course, the late and the great collector, lalo ng Aventu, si Doc JV. Rest in peace, Doc JV. He passed, no, nung during the pandemic time. Pero sila po yung nagsimula, no? Kumbaga, I am grateful na they paved the way, no? Ito po yung naging formal na growing na community, pero sila po yung nagsimula. So
I do not want to take the credit alone. I want to give it to them, no, sa mga nagsimula. I want to give it sa mga kasama ko na kasama ko pong nag-reach out sa mga tao. I want to give it sa mga members, no, na they make the Baguio Frogheads grow, no, yung mga interactions nila, yung mga discoveries nila, yung sense in general ng community. So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano po nagsimula ang Baguio Frog Community. So anyway, maraming salamat po sa pakikinig sa napakahaba na namang kwento. At please, again, no, please do like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingat po kayo.